Sa video na ito, tutuklasin natin ang isa sa mga tourist spot dito sa DRT na pwede nyong pasyalan, makakita ng magagandang tanawin at sariwang hangin. Isa pa lang ito sa mga magagandang lugar na pwede nyong bisitahin sa bayan ng DRT Bulacan. May enjoy nyo pagmasdan at masaksihan ang natatagong atraksyon dito. Sa mga naghahanap ng mga kakaibang adventure, isa to sa pwede nyong puntahan mga kabiyahe. Meron din mga madadaanan na rough road sa pagpasok nyo dito sa Malangaan Cave. Sulit naman ang inyong pagod at tagtag sa biyahe kapag narating nyo ang lugar na ito. Kaya ano pa hinihintay nyo mga kabiyahe? Samahan nyo ako muli sa ating paglalakbay at pagmasdan natin ang ganda ng kalikasan. Let's go! So yan, good day, good morning mga kabiyahe. So another day ng adventure natin. So saan tayo pupunta? Ang destination natin today is sa DRT. Pupunta tayo doon sa may Simbahang Bato. So abangan nyo guys kung ano yung makikita natin sa may Simbahang Bato ng DRT. Let's go! Alright mga kabiyahe, nakatet na tayo. So ang destination natin for today is DRT sa may Simbahang Bato. Total kilometers niya is 69 kilometers and almost 2 hours yung biyahe niya. Let's go na para maganda-ganda yung maabutan natin na view doon habang maaga. Mga kabiyahe, today is Saturday and meron tayong special guest. Kasama natin si Haniko sa gagawin nating adventure for today. Gusto daw niya mag-unwind kahit saglit, kaya sumama siya sa ride. So, abangan natin ang kanyang magiging reaction. At matagal-tagal siyang hindi nakasama sa ating mga biyahe. Let's go! Kaya mga kabiyahe, from our destination, from our starting point, dadaan tayo sa may C5 and magbabaya Quirino Highway tayo. Doon tayo dadaan. And then, dire-diretso lang yun, papunta sa may Lamesa Nature Reserve. And then, kakaliwa tayo sa may San Jose del Monte Star Mall. Let's go! Alright mga kabiyahe, nandito na tayo sa may Commonwealth. So, ang Commonwealth is napakalaking daan. Meron talagang designated na daan para sa mga motosiklo. So, minsan nababiolate ito, magkakaroon ka ng ticket or paparahin ka ng mga MMDA kung saan makita ka nilang lumabas sa motorcycle lane. Alright mga kabiyahe, after natin sa may Commonwealth, kakanan tayo dito sa may Regalado Highway. Yan, magdidito shortcut tayo. And dito sa daan na to is napaka-smooth kasi kaka-asphalto lang. Masabi lang ngayon. Ayan na, ayan na, ayan na. Kaya lang ang problema dito, madilim. Ay! Yun ang mali dito. Walang intersection. Hindi, I mean yung orange or walang dapat may stoplight. Hindi dire-diretso. Kasi aksidente yan pag ganun Nakita ko siya. Ang hinanap ko sa may taas, stoplight. Ito si Mr. B. Bulalo. Ha?
Bulalo. Yung overload na bulalo. Dapat talaga tong taas na to lagyan ng ilaw eh. Para kung wala mang gumagana ng ganyan no, sa street light. May ilaw dito sa ilalim ng ano ba to, tren? OMG. OMG. Ah. So early traffic. Why like this? Nagbaba ng yan, kargamento. Ito yung ayoko eh. Yung merong gitnang ganyan, tapos puro buhangin. Itong Quirino Highway din pala mga kabiyahe is nasa pinakagilid na bahagi ng daan. So nasa tabi nito is yung Lamesa watershed na makikita dito sa may bandang kanan. Alright, San Jose del Monte, Bulacan na tayo mga kabiyahe. Let's go! Alright mga kabiyahe, after natin dito sa may Quirino Highway, kakaliwa tayo dito sa may Cape yan. Kakaliwa tayo dito. Pwede ba kumaliwa? Yes, pwede. So kakaliwa tayo dito sa may Cape yan Road. Dito sa may bandang kanan, makikita ang kanilang lungsod bayan ng San Jose del Monte, Bulacan o City Hall nila mga kabiyahe. $48 minutes na lang. Let's go! Yung mga kabayo dito, ang cute. Meron pala yan dito sa may Bulacan. Right now, North Sagaray na tayo. North Sagaray. Ito mga kabiyayo. Napakaganda pagmasdan. So ito mga kabiyayo, dito lang kami ngayon sa may welcome arc ng Angat. Nag-stop over muna kami dito sa may Fortillo kasi si Madam is stretching kasi hindi na sanay. So 30 minutes na lang ang ating babiyahin para marating ating destination. So tara, tuloy tayo. Let's go. Mga kabiyahe, after natin sa Fernando Avenue, kakanan tayo dito sa may M. Balte Road. Dire-diretso lang to until marating natin yung Banaban. So hanggang Banaban. Dito pala may dadaanan kang bridge. Ganda na sikat ng araw mga kabiyahe. Alright mga kabiyahe, dito na tayo sa may Banaban. Welcome to Banaban first. Estimated 17 minutes na lang. Marating na natin yung destination. Pero dadaan muna tayo sa may welcome arc ng DRT. Let's go! Right now mga kabiyahe, maganda yung panahon, maganda yung sikat ng araw.
tayo makangamba na aambon or ulan. And yung daan pala dito sa may Banaban, medyo okay, hindi siya ganun kalubak. And maliit lang siya, so dahan-dahan tayo kasi both sides meron siyang residential area. So may mga residente na nakatira dito. Maingat lang tayo sa ating pagmamaneho. Eh, titignan natin yung mga biglaan tumatawid. Kaya mga kabiyahe, may 3 kilometers na lang para marating natin yung Doña Remedios Welcome Arc ng Bulacan. Dito pala mga kabiyahe is maraming mabuhangin. So may mga planta rito ng mga pagawa ng buhangin, graba. So expect natin na maalikabok yung daan. Right now mga kabiyahe, dito na tayo sa may Doña Remedios Trinidad Arc. So welcome to DRT. So, tabi muna tayo dito para makapag-picture. Tayo sa tabi tayo. Right now may mga motorista dito na nagpipicture sa I Love DRT na signage dito sa may Arco. And ito mga kabiyahe yung map ng DRT, kung ano yung mga activities or mga pwedeng gawin dito sa may DRT. Meron silang Verdibia Falls, Zamora Falls, yan. Meron silang mga campsite, yan. Pero ang DRT kasi is more on falls. So napakaraming falls dito mga kabiyahe. Ayan. Picture ito muna tayo sa may DRT. Let's go. Ito mga kabiyahe, sa hindi kalayuan, mga 2 or 3 kilometers after doon sa may Arco, nandito yung kanilang City Hall ng DRT. So ayan, kanilang lalawigang lungsod. And dito lang sa bandang kanan makikita yung simbahan. Hanap tayo ng kainan. Kasi baka pagdating dun sa bandang taas or sa pupuntahan natin, wala na masyadong kainan dun. Kaya dito pa lang tumingin na tayo. So ayan mga kabiyahe, dito pa rin sa may Balte Road, meron kaming nakitang kainan dito, mga lutong ulam ang kanilang sinoserve. So dito muna tayo magbe-breakfast para makakain bago tayo makyat doon sa may Chili Road papunta sa may Simbahang Bato. So kung kayo ay pupunta rito mga kabiyahe, maghanap muna kayo ng kakainan bago kayo umakyat doon sa may Simbahang Bato, kasi baka wala nang kainan doon sa looban. So kain muna tayo. So ayan mga kabiyahe, dito tayo sa may Sheila Food House. So ang sinaserve nila dito, ang mga pagkain nila dito is lutong bahay. So ito si ate, nandun naman yung kusina nila. So doon tayo kakain banda. Humingi lang tayo ng sabaw dito kasi masarap yung sabaw nila kasi mainit. Ang in-order pala natin guys is muna tayo ng toge, pansit, tsaka ng menudo. Ayan.
try natin yung luto nila. Tignan nyo guys, oh, yung view dito. Habang kumakain. May bukid dito. Ano yung mga baka. So, ito yung food natin. Ayan. Ayan, back on the road tayo after ng ating breakfast. Sobrang dami ko nakain. Shoutout po sa Shella Food House. Solid yung lutong ulam nila. Try niya mga kabiyahe kung pupunta kayo dito sa may DRT. Nandito na tayo sa may Chidi Road mga kabiyahe. Yan yung daan dito. Diretso lang ito until marating natin yung Simbahang Bato. Sa may bandang kanan siya eh. And yung daan dito, merong smooth. And dito pala oh, sa parte na ito, merong bitak-bitak. Kaya tayo ay dapat mabagal lang para hindi tayo mabulaga sa mga lubak-lubak dito sa daan na ito. Right now, nandito na tayo mga kabiyahe sa may bungad na daan sa bandang kanan. Papasok sa Simbahang Bato na ito eh. And yung daan niya oh, is rough road. Mahaba kaya yung daan dito? Try natin magtanong sa mga lokal. Ito, sakto, merong tricycle na palabas. Tara, magtanong tayo kay sir kung ano yung status ng daan dito. Pero pwede magtanong, sito ko pa na Simbahang Bato. Gaano po kaaba yung rapid ko? Kilala? Akin na kuwari. Ay, property nita. Saan po ba dito? Nakaya. Anong pangalan po? Malahad? Sama mo pag-awal ko, Malahad? Malahan. Ayun, Malangaan Cave and Spring Resort pala siya. Almost 6 minutes away lang pala para mapuntahan natin. Tara, try natin. Pero pasalamat muna tayo kay sir. Let's go. Sir, thank you po Salamat po. So ayun na nga mga kabiyahe, sabi ni sir, sabi ng isang lokal, sira na daw yung Simbahang Bato. So tinuro niya tayo sa isang tourist attraction. Ito na yung isang daan na sinasabi ni sir, kaya kakanan tayo. Kung titignan sa mapa,
mga kabiyahe, sobrang lapit lang ng Simbahang Bato dun sa isang tinuro na tourist attraction ng isang lokal. So, puntahan na natin. Sana maganda yung madadatnan nating cave doon. Let's go! So, ito na guys. May nakalagay na welcome Malangaan River Cave and Spring Ecotourism. Section para may registration dito. Registration area. Ganyan po. Wait lang. Pwede po magpalipad ng drone dito, ma'am? Yes po. Okay, sige. Thank you po. Na. So mga kabiyahe, ito yung mga babayaran dito sa may Malangaan Cave and Spring Resort. So ito yung prices and amenities nila. So yung entrance, 60 pesos. Kids free. And kung magka-cottage kayo, 250 to 300. And yung parking nila for motorcycle, 20. And for 4 wheels is 60 pesos. So dito sa may registration area, meron daw 2 to 3 minutes na biyahe papunta dun sa may pinaka pasukan or entrance. Let's go. Medyo malubak-lubak lang dito mga kabiyahe, pero kaya namang daanan ng mga motor. Susubok ulit yung ating NMAX adventure dito sa daan na to. Let's go! Unahin mo natin si Kuya. Dito mga kabiyahe, meron ng magandang daan. Bagong gawa lang ito sana mahaba. And dito mapapabilis yung biyahe natin kasi patag na siya. Pero hindi ko lang sure kung gaano to kahaba mga kabiyahe kasi first time natin pumunta sa lugar na to. Parang dinidevelop pa siya. Yung isa pang kagandahan dito mga kabiyahe is napapaligiran siya ng mga naggagandahang berding palay. So hindi ka talaga maboboring habang bumabiyahe ka Maaaliw ka talaga. So pagdating dito mga kabiyahe, meron sang daan na makikita kayo. So dito tayo sa may bandang kaliwa. So automated, 2 minutes na lang. Let's go. Konting rough road lang to. Kayang-kaya. Ito mga kabiyahe, may ginagawang dito, tulay hindi pa siya masyadong progress.
lakad dito. Dito nga daw eh. So, andito na tayo mga kabiyahe. So mga kabiyahe, after natin mag-park dyan sa may bungad, so meron dito pababa, papunta dito sa may nililiguan. Yan, may mga cottage din dito. Sabi ni ate, dito daw yung daan papunta sa may cave. So yan, at tignan nyo yung ano, tubig dito mga kabiyahe. Malinaw. Parang sarap tuloy maligo. Ayan, malinaw. So, walkathon muna tayo for today's video. And good thing is kasama natin si Madam Honey. So, yan, nakawala sa bahay. Yan. Adventure siya for today. Yan. And may kasama rin kaming tour guide si ate. Ate, ito mong pangalan mo? Trixie po. Ayan, si Ma'am Trixie po. Siya yung tour guide natin. Yan, pwede rin pala mag-video okay dito kasi may video okay na ano. Yan, meron ding piso wifi dito in case na gusto nyo gumamit ng wifi. Ayan, meron ding mga tindahan dito mga kabiyahe. Opo, ma'am. Sakali may mga bibilin kayo. Medyo mababaw. Mababaw po talaga, pero pagpalalim po yan ng paano. Palutong po. Ay, alis ka, ma'am. So dito mga kabiyahe, oh, meron tayong bababaan dito. May nakalagay dito van entry, no tour guide, no entry. So kailangan may kasama tayong tour guide na mag-assist sa atin papasok dito sa may cave. Okay na adventure to mga kabiyahe kung kayo naghahanap ng kakaibang lugar na pupuntahan. Marami rin mga huni. Yan, sabi ni Ma'am, tama daw ba ang ginagawa natin na adventure? So dito mayroong ano, rock formation na rito. Yeah. Ingat lang tayo sa ating nilalakaran, tinatapakan. Kasi may mga tipak-tipak din ng bato. Yung iba is matutulis. Ayan. Dito na tayo sa pinaka bungad. Ayan. Opo. Lalo yung pagka umuulan po na sunod, yung mga lamang po yan, yan ba na po dito? Hanggang, hindi kami nag-tour gate dito na umuulan. Ito siya mga kabiyahe. Oh. Tapos na mapulon, ma'am. Napakaganda nitong ano, cave na to. Ito ang aking po yun. Dito tayo sa kabilang daan. Yan. Nandun po yun. Malayo pa po yun. Dito yung kan. Ay, dito yung malayo pa. Sabi ko sa'yo malayo yun. Okay lang, sa malayo. Ay, grabe. Pero, saan po to? Diretso po po yun, mahaba-haba pa po. Hindi naman malalaglag yung ate. Ha? Hindi naman siguro, sir. Kasi matagal lang po yung dekada, sir. Pero parang pinataw lang po, ano? Oo nga eh. Parang nakakatakot siya. At pagka yung imagine ko, naman? Huwag po kasi imagine. Kaya hindi ko pa naman manood ng movie yung mga ano. Yan kasi, huwag kasi manonood yung video.
Kailan po ito inopen sa public, ate? Pa? Kailan po ito binuksan sa public? Ay, sir, matagal na po itong open. Kaso lang, sinakop ng turismo ito. Ano ng turismo na po kaya kasi kami yun sir, kaya ito dito. Pero dati open lang po sir, kaya nangyari, maraming mga banda, mga banda. Tulad dito, tulad doon. 2019 na po kami mention ang Pagdalaw dito. Pero kung ulo pa rin ang tulad ako, maganda to. Pabayaan. So ayan mga kabiyahe, kung kayo papasok dito sa Maalanganan Cave, sabi ng mga tourist guide dito is wag daw babuyin or wag magbandal dito sa loob kasi para mapanatili yung kaayusan at kalinisan dito sa loob ng cave. Before daw kasi is open to public lang siya, kahit sino pwedeng pumasok. Nagkaroon daw ng maraming basura, nabababoy yung lugar, kaya nagkaroon ng tour guide kasi na-open na siya for tourism. Dito ma'am, kapag ito sila yung dito. Kita yung white rock. Dito sa part na to mga kabiyahe, meron isang rock formation na tila sadyang tinumba rito or hiharang para hindi na nga makalusot yung mga turista doon sa may bandang kabila. And umandar yung aking pagka-curious, inakyat ko siya. And napansin ko may mga matutulis siyang edge dito sa may taas. And sabi rin ni ate, dati umakyat si Dingdong Dantes dito nung siya ay pumunta. So sinubukan ko rin para makita yung experience. So yan mga kabiyahe, hanggang dito na lang yung dulo na cave kasi sabi ni ate, sabi ng tour guide natin, yun nasa kabilang side daw is quarrying area na. So restricted section na yun. Eh, good thing lang is may ganito siyang rock formation dito. Umakyat tayo dun kanina sa may taas. So babalik na tayo ngayon. And titignan natin kung saan pa tayo pwedeng maglakad or mag-adventure dito sa kanilang lugar. Let's go! Ang Malangaan Cave and Spring ay matatagpuan sa Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan. Nakilala bilang tagpuan ng mga gerilya noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang likas na yaman na ito ay may malamig na bukal. Ay nananatiling hindi masyadong komersyalisado at madalas puntahan ng mga lokal para lumangoy, lalo at tuwing tag-init. Kilala din ito sa mga stalactite at stalagmite formation at isang natural na bukal na laging dinarayo ng mga lokal at turista. Makikita din sa lugar na ito ang mga berdeng kulay na mga pananim na talaga nakakaaliw pagmasdan. Mga nagtataasang puno na bumabalot sa paligid nito. Dito makakakita na talaga napakayaman ng lugar na ito sa kalikasan at ang mga anyong lupa na tinatawag na bundok. Napapalibutan din ito ng mga ilog na isang mahaba, makipot at likas na anyong tubig na umaagos mula sa mataas na lugar gaya ng bundok o nagmumula sa mga batis, bukal o natunaw na yelo.
Ngunit may banta din sa kapaligiran na ito ang pagsasagawa ng mga quarrying sa lugar na lubang nakakapinsala sa kalikasan at maaaring magdala ng panganib sa mga lokal na residente tuwing darating ang kalamidad. Sana mabawasan o mahinto ang mga ganitong gawain at mapangalagaan ang ating kagubatan. Sana sa atin din mismo magmula ang mga hakbang na ito upang tayo ang makinabang sa mga ganitong atraksyon na meron tayo. So mga kabiyahe, sana panatiliin nating maganda at maayos ang kapaligiran sa ating mga kagubatan. Ayan mga kabiyahe, isang makasaysayang adventure muli ang ating nasaksihan. Sana meron kayong natutunan sa aking napuntahan. At hanggang sa susunod na biyahe, samahan nyo muli ako. Ibutin natin ang Pilipinas. Let's go!